Hello everyone. Ito na po doon sa mga nagtatanong na mayroon mga passport ng Philippine passport or mga passport holders. Ito po magbibigay ako ng 36 na bansa na pwede niyong puntahan na visa free. You can go to this place without a visa, libre po, free. Itong mga lugar na ito na babanggitin natin, mga kaibigan. Unang-una po ay ang Barbados. Pangalawa po na visa free ay Bolivia. At ang pangatlo po ay Brazil. Marami po. Meron din ang Brunei, ang dating Borneo. Cambodia po, free visa din po dyan. Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominica, Fiji, Haiti, Hong Kong, South China, Indonesia, Israel. Ang Israel matagal na yan na talagang visa free. Kazakhstan, Laos, ang Macau, South China, Malaysia, Micronesia, Mongolia, Morocco, Myanmar na dating Burma, Nevi, Peru na matatagpuan sa Western South of America, ang Rwanda na nasa East Africa, ang Senegal na located in West Africa, and of course Singapore, free visa po dyan. St. Vincent and Grenadines na nasa isang Caribbean nation. Ganon din ang Suriname na matatagpuan sa north coast of South Africa, east coast. Ganon din po ang Taiwan, Chinese, Taipei, Thailand, Gambia na nasa South Africa, Vanuatu na isang archipelago sa South Pacific, at Vietnam. Dito po sa mga binanggit ko na lugar na to, pwede po kayo mag-tour ng walang visa dahil libre po ito nang magmula sa 7 days to 90 days. Free visa po yan. At hindi lang po 36 countries ang visa free dito sa daigdig. Marami pa po yan, almost 100. So ito lang po ang nabanggit ko na free visa na country kasi masyadong marami po sila. Ang tanong, paano tayo makakapag-tour? Paano tayo makakalabas ng bansa kung dito pa lang sa Pilipinas di ka na makalabas dahil ang higpit? May mga bagong modus operandi ngayon na uploading. Pagkatapos ng tanimbala, uploading naman. Tsak may susunod pa yan. Ngayon na iniimbestigahan na ng Senado, sana nga bilisan na at nang ma-resolve na to nang hindi na dumami ang mabibiktima dahil nakakaawa naman po talaga mga kaibigan ang mga Pinoy. Dahil paano kung isang ordinaryo citizen ka lang, in-upload ka, iniipon mo yung pera na yan ng mahabang panahon para makapamasyal ka, makagala, tapos mau-upload ka, tapos bawal na i-refund, hindi na babalik sa iyo yung pera na pinambili mo ng ticket, round trip ticket yan. Anong batas yan? Sino po ang nagpanukala ng batas na yan na no refund? Kasi nung panahon ko po, pwede mo po i-reschedule kung halimbawa naiwan ka o hindi ka nakasakay, pwede po i-reschedule yan, masasakyan mo uli. O kaya pwede mong i-refund pero may babayaran ka na mga dapat na deduction dyan. Pero nare-refund. Ngayon bakit hindi pwede? Nakakaawa naman po yung mga nag-ipon na pangarap makalabas ng bansa, mamasyal. Ano ba yan? Ang pamamasyal ba? Ang paglabas ng bansa para na lang sa mga kilalang tao, sa mga sikat, sa mga politiko, sa malalapit sa gobyerno, kilalang tao, mayayaman. Kung ordinary kang Filipino citizen, hindi ka matutulungan, hindi ka makakalabas dahil haharangin ka kung ano-ano mga tinatanong. Huwag na silang maglabas ng mga guidelines ang immigration kung hindi rin lang naman pala masusunod. Ang linaw ng kanilang guidelines na ang importante ay ito lang po, valid ID, valid passport for 6 months, round trip ticket, at saka booking ng hotel. Yan lang po ang hinihingi nila na guidelines kung sakali ikaw ay nais magturista sa ibang bansa, nais mamasyal. Bakit sa panahon ngayon ang daming hinihingi? Ano yan? Pag mayaman ka, ang bilis. Pag kilala ka, ang bilis. Pag politiko ka, ang bilis. Pag ordinaryong tao, ang daming kinukusyon, ang daming hinahalungkat. Naalala niyo po ba yung nag-viral sa TikTok na pati yearbook hinihingan siya?
na nanggagalaiti yung babae dahil hinihingan siya ng yearbook ng isang immigration officer. O, nung nakarating sa Senado, nasolusyonan, naayos. Kaya ngayon, dapat magkaisa tayo na maumpisahan na kaagad to, maimbestigahan na kaagad dito sa Senado nang sa ganun, hindi na dumami ang mabibiktima dahil kawawa po. Hindi pala nababalik talaga yung pamasahe na yan, na round trip pa. Bakit ganun? Ba't napakahigpit nyo sa kapwa nyong Pilipino? Paano tayo uunlad? Hanggang ngayon kasi marami pa rin kurakot. Pagdating talaga sa kurakot, ang galing ng Pinoy gumawa ng paraan. Kaya wag naman po, gawa ng paraan na maayos na po lahat to. President Bongbong, ibinoto kita. Please naman, gawan na ng solusyon itong mga nangyayaring uploading scam na naman. Alam ko maraming mga kumikita dyan, maraming ano dyan, sindikato na naman to. Maraming kumikita dyan, imposible na hindi magbibigay ang mga airline company doon sa mga na-upload. I-check yan. Pag may na-upload, mayroong kita yung mga, kung sino-sino dyan, mga tauhan dyan sa NAIA. Ano yon? Mahirap na nga yung tao eh. Kung sumusunod naman sa guidelines, bakit hindi nyo palabasin? Kung sumusunod naman sa mga hinihingi yung papilis, bakit hindi nyo palabasin? Gagawa-gawa kayo ng guidelines, tapos kayo mismo, hindi nyo sinusunod. Pagdating doon, hihingan nyo ng bank statement, financial statement. Samantala, napakalinaw na bawal humingi ng financial statement o bank statement ang immigration officer sa mga turista o OFW na lalabas ng bansa. Bawal yan kasi may batas tayo dyan. Common sense, gamitin natin ang utak natin mga kaibigan. May batas dyan. Merong bank secrecy, hindi pwede pakita ang bank account mo. Ang importante, may pamasahe ka, may round trip ticket ka, kumplito ang papilis mo, kasi 4 lang naman ang kailangan daw, yun lang. Bakit kung ano-ano pang hinihingi nila? So, paano tayo makakalabas? Paano tayo mag-i-enjoy? Pati ba naman pag-i-enjoy para na lang sa mayaman, para sa sikat, para sa kilala? O Diyos ko na mahabagin naman anong nangyayari sa ating daigdig. Kaya tingnan nyo, anong nangyayari sa mundo ngayon? Ang daming kalamidad na dumarating, lalo na dito sa Pilipinas. Sunod-sunod ang mga bagyo, sunod-sunod ang kalamidad. Ang mga bilihin, taasan ng taasan, pati bigas, hindi na pang mayaman. Napakahirap mga kaibigan. Hindi na pang ordinaryong citizen ang bigas ngayon dahil ang mahal. Hari nawa, masunod. Kasi mula araw na ito, 41, 42 lang daw ang presyuhan. Paano kung ang puhunan mo malaki? Dahil negosyante rin ako dati. Ano yan? Magpapalugi ka na lang. Ngayon magbibigay ang gobyerno. Kuno. Sana nga magbigay sila ng ayuda doon sa mga negosyante dahil kawawa naman. So ayan po mga kaibigan. At the same time, ang new anti-trafficking travel rules ngayon ay sinuspinde ng Supreme Court. Dapat solusyonan na kaagad yan ng mapabilis na, nang hindi marami ang maging mukhang kawawa dyan. Na dapat sana itong bagong guidelines na ipalalabas ng mag-i-epekto na dapat to ng September 3 pero sinuspinde ng Supreme Court. Kasi in a fight of a recent concern raised by our esteemed senators and to address the importance and transparency and public consultation, the Secretary of Justice Jesus Crispin Boyeng Remulla has deemed it necessary to thoroughly clarify the issues surrounding the revised guidelines to both the senator and the public. So napakalinaw po niyan, sinabi ni Justice Secretary. So natutuwa naman ako sa sinabi ni Justice Secretary na nais nilang pakinggan ang mga sinasabi ng nakakarami, lalo na ang mga mahihirap. So kailangan ayusin uli ito, ibaguhin uli, tingnan, i-check uli. Kaya sinuspindi mo na pansamantala itong bagong guidelines. Pero ayon sa Justice Secretary, there are still important questions that immigration officer need to ask that are not in the guidelines. For example, the return ticket. Is it possible for a tourist not to have a return ticket? Oo nga naman, kasi meron na ang return ticket eh. Meron ng return ticket, merong passport, merong ID, merong hotel booking. Bakit na-upload pa rin? Kaya ako'y natutuwa naman po sa concern niya sa mga mamamayan na naaapektuhan nga nitong uploading scam. Na that's a basic, sabi nga, if you don't have a return ticket and you claim to be a tourist, so you're not one of it, or because how will you go home? How will you come back nga naman kung wala kang return ticket? So, yun, isa yan sa guidelines nila.
Pero ang problema nga, nasunod mo na lahat yung guidelines na yan, kung ano-ano pang hinihingi, lalo na yung mga statement of bank account at saka financial statement. Napakalinaw. Ang dami na nagsasabi, ito mismo sa mga video, na bawal humingi ng financial statement ang IO or immigration officer sa sino mang lalabas ng bansa kasi meron tayong bank secrecy law. Bawal yan, kaya may karapatan tayong hindi ipakita yun, mga kaibigan. Tandaan nyo po yan. Ang sabi ni Senator Miguel Zubiri, na isang Senate President natin dito sa Pilipinas, we have to protect our people. Asan yung protection kung ganyan ino-upload at yung pera hindi na mabalik? Saan na pupunta yung pera doon? Sa mga kumpanya ng mga airlines? Di lalong yayaman ngayon ang mga airline company dahil ang nagbibigay yung mga ordinaryong citizen. Dahil ang mga kilalang tao, ang mayayaman tao o malakas sa gobyerno, hindi naman matatakot dahil alam nila makakalusot sila o hindi sila mau-upload. So ang mga nau-upload yung mga kawawang tao, yung mga mahihirap, yung mga middle class. Imposible may ma-upload na nagtatrabaho sa gobyerno na mataas ang katungkulan or malakas sa gobyerno or sikat na tao. Halimbawa si Lusyutan, sa palagay nyo ba? Rest in peace. Yung may-ari ng SM, halimbawa si Lusyutan na isa ring mayaman, mau-upload ba yung mga yan dahil mayayaman? Hindi. Sasaluduhan pa nga yan ng immigration, pero pag mahirap ka lang, titingnan ka, kukwestiyonin ka, aalamin lahat. Nakakalimutan nila yung guidelines na ginawa nila. Hindi nasusunod. Dapat maglagay kayo ng totoong guidelines na dapat sundin. Kung ano yung batas, yun ang sundin, ipaskil nyo maigi. Hindi yung nagpapaskil kayo ng 4 na guidelines na yan. Mamaya ipapakita ko yung guidelines na yan. Hindi naman pala masusunod. Dahil pag hindi ka trip ng immigration officer or IO na makalabas, pag pinagtripan ka, o kaya may tupak yung immigration officer na yan, may sumpong, mainit ang ulo, or may problema, kasi sabi nga ni, attitude daw yan, nasa attitude din yan, sabi ng isang senador. Pag napagtripan ka, hindi palabasin, hindi ka talaga makakalabas, kasi kung ano-anong hihingin sa'yo, na yun na nga, pati yearbook hinihingi. Diyos ko po, dito lang sa Pilipinas yung ganyan. Alam nyo po kasi mga kaibigan, every Filipino has the right to travel. May karapatan tayo. Bakit hinaharang? Bakit hinahadlangan? Sabi nga ni Miguel Zubiri, we don't want to be like North Korea. That very strict when it comes to travel. Ang policy nila, kung kailangan may negosyo ka para makapag-travel ka. At yun lang ang karamihan na aaprubahan kung business travel ang gagawin mo. Hindi naman tayo communist country, hindi naman tayo North Korea. Pilipino tayo, democracy country, malaya tayo. So bakit nagkaroon ng ganito? Dati naman walang ganyan. Bakit ngayon ganyan? Ang dami nang nabiktima po. Ang laking kwarta na po yun. Alam nyo mga kaibigan, andito nga yung kanilang data na ipapakita ko rin sa inyo dyan. Data from the Bureau of Immigration na mga na-deferred ang kanilang pag-alis o mga na-upload. 32,404 total number of Filipino passenger whose flight were deferred. Ibig sabihin mga na-upload, hindi nakalabas. O ang dami niyan, 32,000. Magbilang ka na lang, 100 ang ticket, round trip, 200. Ang laking kwarta niyan mga kaibigan. Merong kumikita dyan, imposibleng wala. Tapos 472 number of Filipinos found to be victims of human trafficking. Kaya natutuwa naman ako dito sa mga senador na to at talagang gumagawa sila ng paraan. Ang ano ko lang, sana bilisan na po ang pag-imbestiga dito. Kasi sabi nga ni Senator Joel Villanueva, this is indeed a testament that our government listen. But our work does not stop here. We look forward to a dialogue with Department of Justice, Secretary Jesus Crispin Remulla, and the ICAT Council to resolve this issue and find better solution to combat human trafficking. O hindi ba? Napakalinaw ng sinabi, kaibigan. At ang sabi pa po niya, our position remains. The revised ICAT travel guidelines are unreasonable, prone to abuse, and misplaced. O di ba? Unreasonable daw yung mga naunang guidelines. The government should not put the burden on our kababayan, but instead strengthen their programs against trafficking. O di ba napakalinaw? The government should not put the burdens to our kababayan. Oo nga naman, kasi kawawa naman talaga. But instead strengthen
at pag-ibayuhin itong mga nangyayaring mga trafficker, dapat yun ang pagdadamputin. At sabi pa nga ni Madam Grace po na it averted what could have been a chaotic situation of our airports with the possible flight misses and boarding delays due to the cumbersome requirements. Oo nga naman. At nagpaalala nga po si Juan Miguel Zubiri, ang ating butihing Senate President, na sabi niya, ikaw na immigration officer should put themselves to the shoes of a traveler. So ano ba ang ibig sabihin yan kung itatagalogin natin? O hindi ba? Tapos may mga naririnig pa ako, may mga kwento na ang susungit pa daw, may masungit, may ano. Hindi naman lahat. Meron naman din immigration officer dyan na mababait at sumusunod sa guidelines. Meron naman, malas mo na lang pag natsimpuhan mo yung isang masungit or sino man. Pero hindi dapat sila. Dapat polite sila. Kasi yun nga ang itinuro na iniwan ni President Duterte dati na kailangan magalang ka sa mga kliyente dahil ang mga taong bayan ang nagpapasweldo sa mga tauhan sa gobyerno. O dapat lang naman talaga maging magalang, huwag kang masungit, huwag mong mamatahin yung tao. Hindi po ba? Kaya sana nga maimbestigahan na to hanggat maaga para hindi dumami ang magiging biktima dito sa uploading na ito na ayaw ko sino nag-imbento na naman ito na uploading para kumita. Meron diyan mga kumikita, imposible wala. Meron yan. Mga modus operandi na naman yan. Baka dumating ang araw, pati pagpunta natin sa domestic may magkaroon din ng mga ganitong aberya na. Baka kung ano-ano ang gawin na rin, wag naman sana. Grabe ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Pahirap sa kababayan. Kapwa Pinoy nagsasakalan sa halip na magtulungan, magdamayan, nagsasakalan. Kung ano-ano mga hinihingi ng mga immigration officer na yan, hindi ba yan pwedeng i-reshuffle? O hindi ba yan pwedeng bigyan ng panibagong training kung ano yung mga dapat na guidelines? Kung ano yung ginawa nyong guidelines, yun ang sundin nyo, hindi yung kung ano-ano hinihingi nyo. Turista, hihinga ng supporting papers dun sa pupuntahang bansa. Turista, hihinga ng invitation letter dun sa pupuntahang bansa. Ano ka? Senador, para magkaroon ka ng invitation galing sa Prime Minister ng bansa na pupuntahan mo? Huwag naman ganon. Kaya nga nagtuturista ka dahil wala kang kilala dun sa bansa na yan. Ang alam ko lang na kailangan ng mga supporting papers o kaya yung mga invitation letter, kung halimbawa nais mong pumunta sa bansang Amerika, meron kang kapatid na ikakasal or mag-importante, ganito ganon, or may namatay, yun, talagang kailangan meron kang supporting papers at meron kang invitation letter. Pero kung magtuturista ka lang, lalo na kung dito sa Asia, tapos free visa country, hindi kailangan yun. Ang hinihingi lang naman, ito lang na 4 na guidelines na importante. Hindi yung kung ano-anong hinihingi nila. Ba't kailangan pa yung wala naman akong naririnig na kailangan ng supporting papers kung magtuturist ka. Supporting papers, kailangan din ng invitation letter kung magtuturist ka. Walang ganon, Diyos ko. Kaya sana nga maimbestigahan na ito nang matapos na, nang masolusyonan na, nang kawawa naman ang ating mga kababayan, mga kaibigan. There has to be a way to protect our people, Mr. President, without also hampering the right to travel. This is a constitutional right. Ayaw naman po natin maging North Korea na sobrang higpit ng travel policy at halos business travels na lang. We understand that the IACAT's intent in the issuance of guidelines is to mitigate trafficking. But imagine the possibility of offloading 98.54% of Filipinos. Hindi po ito margin of error. Senator Francis Escudero wants the Bureau of Immigration to shoulder the cost of rebooking missed flights attributable to incessant queries from immigration officers. Let it hurt them, Mr. President, so that they learn their lesson and so that they exercise the powers given to them, not arbitrarily, but with due diligence and care. Senators on Thursday welcomed the DOJ's decision to temporarily halt the enforcement of the new guidelines. For Senator Joel Villanueva, this is proof that the Philippine government is listening to the public's concerns. But he insists that the new travel guidelines are unreasonable, prone to abuse and are misplaced, placing the burden on Filipino travelers in a bid to strengthen the programs against trafficking. Senator Grace Poe said the suspension averted what could have been a chaotic situation at the airports, which could have led to missed flights and boarding delays. Zubiri reminded immigration officers to place themselves in the shoes of the traffickers.
So ayan po mga kaibigan, napakalinaw naman po ng mga sinabi ng ating mga senador. Gagawa na ng paraan, iimbestigahan, pero sana nga bilisan na nila. At payo ko sa mga gusto pang lumabas ng bansa, maglaylo muna po kayo, wag muna po kayong lumabas para hindi masayang ang inyong pera dahil hindi nga nariripan yung ticket, baka ma-upload lang kayo. Kasi hindi naman nasusunod yung mga guidelines na ginawa nila. Sila mismo na mga IO or immigration officer ang lumalabag sa mga guidelines na ginagawa nila. Kahit na pinag-uutos ng Senado na ganito ang dapat gawin, ganito ang ganyan, hindi naman nasusunod. So laylo muna kayo kung nagbabalak-balak kayo lumabas ng bansa. Palipasin muna natin to na ma-resolve ng Senado para maayos ang lahat. Sa ganun, wala nang kumita dyan ng mga kurakot dyan sa immigration, sa airport. Kaya laylo muna po hanggat maaari para walang uploading at hindi kayo masaktan. At muli, pinapaalala ko yung mga na-upload, mga previous na na-upload, dalhin nyo lang yung resibo, mariripan nyo po yung travel tax na binayaran nyo kung 1,007 man or magkano. Nariripan po yan, na andito na po, nilagay ko na po yung Manila International Airport guidelines kasi totoo po yan, naripan nung aking kakilala yung kanyang travel tax na 1,650. So ayan po mga kaibigan, marami pong salamat and God bless. Muli inuulit ko, ako po small YouTuber lang po. Ang mga vlogs ko po ay mga awit, mga magagandang lugar, pero dahil nang nangyari na ito na nakita ko nga na marami ang nahihirapan na Pinoy dahil sa talamak na naman na uploading na ito, kaya binigyan ko ito ng daan na maisingit sa aking mga vlogs kasi para magising or makita ng mga kinauukulan kung ano ang dapat gawin. Baka sakali kasi kawawa naman po tayo mga Pilipino. Kapwa Pilipino, wag naman po magsakalan, magmahalan dapat. Okay, bye-bye. God bless the Philippines. Alam niyo mga kaibigan, I remember tuloy the late Senator Miriam Defensor Santiago kasi yan si Senator Miriam Santiago. Naging ano po yun, BI Commissioner. Napakaganda po magpatakbo dahil ang sister-in-law ko, yan po ang boss niya. Talagang, kaya nalalaman ko, talagang mga kurakot pinag-uuhuli. Talagang ina-actionan ka agad. Kaya sayang nga lang at maaga nawala sa daigdig ang butihin nating senador na si Miriam Defensor Santiago. Rest in peace, madam. Napakatalino, napakagaling. Kaya marami ang nakakamiss sa kanya ngayon na wala na. Dahil kung siya ngayon ang commissioner niyan, ay naku, ginawa na ng paraan yan agad-agad. Ngayon ang commissioner parang hindi nga naririnig eh. Kaya sige mga kaibigan, ingat-ingat hanggang sa mga susunod natin na mga vlogs. Bye-bye, thank you and God bless.